Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news, Trump nakatingin na ngayon sa China. Bakit ba? Bakit ang mata ni Trump ay nakatuon sa China ngayon? Dahil nabalitaan ni Trump na ang China pala ay nag-umpisa ng magbenta ng mga armas sa Iran ngayon. Yung 2 linggo daw na ceasefire ay ginagamit yan ng China sa pagpapadala secretly ng mga armas papuntang Iran via sa mga tunnel. Sa tunnel dinadaan at saka dinadaan yan sa itong mga middleman na hindi direktang galing ng Iran. So kukunin mo na yan, sabihin natin ng mga Pakistani, and then merong middleman and then dadalhin sa Iran. Ganun yung style. Kasi wala nang armas ang ngayon Iran. Ngayon yung 2 weeks peace ceasefire, yung ceasefire na 2 weeks, ginagamit daw yan ng Iran para magkaroon ng leverage, makabili, makabili ng maraming armas sa China. Kaya sabi ni Trump, China, wag kang gumawa ng problema. Ikaw ang isusunod ko. Yun ang sabi ni Trump sa isang interview Kaya kung ayaw ni Xi Jinping ng problema, wag siyang magbenta. Dahil hindi lang siya gigirahin ni Donald Trump, kundi gagawa na naman si Trump ng mga sanctions at mga tariff na sobrang laki na mga taripa na ipapataw sa mga produkto ng China, at matutulad noon na umiiyak ang maraming nagsarang factory galing China dahil sa taripa ni Trump. Kaya kung gusto ni Xi Jinping na maulit yon, na maghihirap ang China, wag niyang gawin ang pagbenta ng mga armas sa China. Kaya meron tayong video courtesy sa atin ng ating ka-vlogger sa Pilipinas. Walang iba, The Good News TV, Good News Philippines. Ito ang video. China na bisto ng US intelligence, mga panibagong armas palihim ng China na ipinapadala sa Iran. Ito na yung sinasabi natin mga kabayan, na gagamitin lamang ang ceasefire na ito ng Iran para muling mag-restock ng mga armas. China, kunwaring tumutulong para magkaroon ng tigil putukan, pero iba pala ang totoong dahilan, magsusupply ng mga palpak na kagamitan sa Iran. Narinig nyo, di ba mga kababayan, na ang China ay tumutulong, aside from Pakistan, ay tumutulong din ang China. Tumawag nga ang China kay Trump na Trump, pagbigyan mo naman ang IRGC, ang Iran, ng 2 weeks na ceasefire para walang problema, di ba? Wala nang mamamatay na marami. Ceasefire muna, mag-usap muna. Yun pala, yan ay ginawa ni Xi Jinping para magkaroon nga ng 2 weeks ceasefire. Merong pahinga And then sa 2 weeks na yun, of course, araw-araw na nag-deliver ng mga armas papuntang Iran secretly. Sikreto lang yan. Marami kasing tunnel diyan sa na ginawa ang Iran, na yung mga tunnel na yun ay tumatawid na ng mga borders Kaya yung kanilang mga smuggled goods, doon yun dumadaan sa ilalim ng lupa para hindi makikita sa ibabaw. Okay, napakagandang balita to ni Good News TV. Maganda ang balitang to, kaya ginawan ko ng reaksyon. Kudos nga pala kay Good News TV sa breaking news na ito. Patuloy tayo. Iran, palusot na daw ang kanilang 2 Su-24, kaya lumipad ang mga ito malapit sa Qatar. Dala ang mga bomba. Qatar hindi naniniwala sa kasinungalingan ng Iran Foreign Ministry spokesperson. Ito ang dahilan ng Iran nang kinumpronta sila ng bansa ito naman, Qatar. 2 jet fighter ng Iran ay pumunta sa teritoryo, sa airspace ng Qatar, at tinira ng Qatar ng kanilang interceptors, tinamaan, bagsak. Ngayon sabi ng Iran, naligaw lang yun kasi nasira daw ang yung computer ng eroplano. Kasi daw ginamitan daw ng Amerika ng signal jammer, kaya nasira daw yung kagamitan sa eroplano, sa navigation. Talagang sinungaling, no? Sabi nga ni Good News TV, sinungaling ang Iran, napakasinungaling.
Dating floating base ng Iran Navy, ngayon isa ng floating sanctuary ng mga yamang dagat sa Gulf of Oman. Matapos wasakin ng US Navy, Iran, tirang bara-bara lang, hindi nila kayang Okay, buksan so ang Strait itong of barko naman Hormuz. nila na sinasabi nila pinakamalaking aircraft carrier daw ng Iran, lumubog na, tinamaan pala yan ng pagbubomba ng Amerika at saka Israel. At nagiging ano na nga, bahay ng mga isda diyan sa Hormuz. Yung vlog ko nung isang araw, 'di ba? Sila SpongeBob, si Nemo, si Ariel the Little Mermaid ay nakatira na diyan sa mga barko na yan. Imagine 158 naval ships, 158 ha. 158 ka barkong pandigma ng Iran ay lumubog na under the sea. Under the sea, under the sea. Yun nga yun yung under the sea na yan, lumubog na. Kaya wala nang barko yan, mga kababayan. Siguro, gumagawa sila ngayon ng maliliit, yung mga parang speedboat lang na tinatawag na swarm. Swarm of mosquitoes ang tawag nila doon. Okay, patuloy tayo kay Good News TV. Ang problema kasi mga kabayan, hindi nila alam kung saan nila eksaktong nilagay ang Okay, so ito kanilang mga naman ang mines rason o ngayon bomba. ng Iran, bakit daw hindi pa nila binuksan ng Hormuz noon? Dahil sa hindi daw nila alam kung nasaan ang bomba, napaka-estupido naman. Hinuhulog lang daw nila na walang GPS yung mga bomba. Hindi nila alam kung saan nahulog yung bomba. Kaya pati sila nahirapan sila diyan, baka sila yung makabangga niyan. Pero sa palagay ko, fake news yan. At alam nila na hindi 6,000 kabomba ang nilagay nila diyan. Sabi nga ni Trump, baka 1 dosina lang Sinubrahan nila yung bilang para matatakot yung mga dumadaan diyan. Kaya nga, ang Amerika ay nagdahan-dahan muna sila bago pumasok, di ba? Ngayon, lagyan nila ng sea drones, sinorbi yung Hormuz, yung nakita 1 dosina na bomba lang Kaya sabi ni Trump, 1 dosina lang yung nilagay nyo At sinabi nyo 6,000 para magugulat kami, matatakot. Kaya napakasinungaling. Ngayon, nung unang panahon ang mga Indiano diyan sa India, yun yung mga sinungaling na mga tao. Kaya meron tayong kasabihan na Indian ako, in-Indian mo ako Yun yung kasabihan dahil ang mga Indiano noon ay napakasinungaling yan. Pero hindi lahat. Ngayon, kung sinungaling man ang mga Indiano o Indian, wala nang mas sinungaling pa dyan. Ang pinakasinungaling to the max ay itong mga IRGC, Iranian na mga IRGC. Sobrang sinungaling. Sa ilalim ng karagatan ng nasabing daluyan, Amerika magtatayo ng oil storage depot sa Mindanao. President Trump tutol sa anumang toll o bayarin sa Okay, Strait so of yung Hormuz. toll fee ng Iran sa Strait of Hormuz, mawawala na yun dahil nandiyan na si Donald Trump. Siya na yung nagiging checkpoint ngayon. Ang Amerikana ang nag-checkpoint. Meron ng naval blockade sa Hormuz, kaya hindi na makakahingi ng tong. Imagine niyo mga kababayan noong una pala ay $3 million ang singil nila sa isang oil tanker na yung pinakamalaki na mga oil tankers na ang laki daw niyan parang 4 na football field daw yan talagang malaki yan. Kaya humingi ng tong o toll fee ang Iran $3 million. Ngayong bago lang last week ay binabaan nila ang kanilang tong o toll fee kasi wala nang pumupunta doon. Kaya nagiging 1 million na lamang. Pero malaki pa rin ang $1 million. Yan ang kanilang toll fee kapag dadaan ka sa Strait of Hormuz. Nako, grabe Parang mga pirata to. Hindi naman sa kanilang Strait of Hormuz. Yan ay international free passage. Libre yan kasi dagat yan Kaya maling-mali talaga ang mga IRGC dito. Extortion Pirates, extortion, terrorist. Grabe ang mga tao na to. Kaya, okay, tapusin natin tong balitang to. Courtesy sa atin ng The Good News TV.
Ayon sa nasabing ulat, sinabi ng US Intelligence, batay sa tatlong sources na pamilyar, na ang China ay magdi-deliver ng shoulder-fired anti-aircraft missile system o MANPADS sa Iran sa loob ng susunod na ilang linggo. Naku, delikado ito mga kabayan. Malaki ang posibilidad na mag-iimbak at nagpapalakas na naman ang Iran. At hindi ito seryoso. Sa totoong tigil putukan, ito ang pinakamalaking direktang military transfer mula sa China patungong Iran mula noong magsimula ang digmaan noong ika-28 ng Pebrero. Ang kasalukuyan, ang MANPADS ay isang portable na anti-air missiles na epektibo laban sa low-flying aircraft, helicopters, drone at low-altitude fighter jets. Ito ay asymmetric threat, murang armas pero mapanganib para sa US at Israel air operation. Posibleng pakubli ang ginawang shipment sa pamamagitan ng third yan countries yung para itago na bad ito news ay ngayon nagmula para sa kay Xi China. Jinping dahil nalaman ni Trump, sinabi ni Trump na huwag mong gawin yan, Xi Jinping, magkaroon ka ng malaking problema. Ayan, kasi dependent ang China sa Amerika pagdating sa itong customer. Ang Amerika kasi ang pinakamalaking customer ng China pagdating sa kanilang export. Diyan sila yung mayaman sa export kasi ang mura-mura ng mga bilihin na galing China. Kung i-boycott yan ng Amerika tapos bigyan pa sila ng taripa na mataas. 'Di ba? At isanksyon pa yung mga assets ng China sa Amerika. Anong mangyari sa China? Matutulad noon na nagsiiyakan ang mga may-ari ng kumpanya diyan sa China noong magpatong si Trump ng napakalaking taripa, di ba? Ganun naman talaga si Trump, marunong talaga yan. Maghihirap ang isang bansa dahil sa mga sanctions at taripa. Mga kababayan, anong masabi niyo dito sa isa na namang frontier? Pagkatapos ng Iran ay pupuntahan na naman ni Trump ang China na naman ang ikumpronta. Dahil nandito na naman sa atin Sa WPS, palaging nandyan na naman yung mga battleships ng China. Doon din sa Japan, palaging naroon. Sa Taiwan, palaging naroon. Ibig sabihin ay inuumpisahan ni Xi Jinping ang kanyang kilos para sa invasion. Kasi di ba sa balita noon na year 2027, umpisahan ng China ang pag-invade ng WPS ng Taiwan at ng Japan. Sana hindi mangyari, ang lapit-lapit na Ilang buwan na lang, 2027 na Sana hindi mangyari yan. Pag-comment mga kababayan, anong masasabi niyo dito? Totoo kaya itong shipment ng mga armas ng China papuntang Iran? Totoo rin ba itong napipintong year 2027 China invasion sa WPS, Taiwan at Japan? Pag-comment sa ating comment section. Ako'y maghihintay. Sa mga bago pa lamang sa channel, maraming salamat nga pala sa pag-subscribe. At sa aking mga avid followers, saludo ako sa inyo at maraming salamat. Hanggang sa muli, love and peace.